Mel TV, 31 Uragon, ang datong sumalubong sa unos ng hamon. Kahit maulanan o mabilad sa initan, ganyan mga mandirigma ng karagatan. Buong tapang at lakas, loob yan haharapin. Kahit malalaki na alon, di kayang patumbahin. Pulido umaksyon, sadyang ginaganapan. Kaya walang pagsubok na di nalalampasan. Magandang araw mga kamandaragat. Ang oras ngayon ay alas 4 ng hapon. Ngayon ay manghuhuli na naman kami ng patampaka. Kung mapapansin nyo guys, dalawa ang makina ng ating bangka. Isang 16.5 horsepower at isang 12 horsepower na Yamaha diesel. Ganito ang inilagay kong makina dahil tipid sa diesel. Pero next time ay i-upgrade natin to ng 4DR5 or C240. Bali, pinag-iisipan ko pa kung alin sa dalawa, kung alin ang mas makakatipid. Dahil sa ngayon ay masyadong mahal na ang diesel. Kaya kailangan nating maging praktikal sa pagpili ng makina. Bago tayo magpatuloy, shout out nga pala kay Jiyak Channel. Maraming salamat sa pag-subscribe at patuloy na panonood ng aking video. Sa gusto pang magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba para sa susunod kong video ay ma-shoutout kayo. Nagsimula lahat sa pagyayayaan ng barkada gamit ang bangkang disagwan na kay Lolo Esmeng itinakas pa yan para mangisda lamang sa karagatan. Nakahiligang naging libangan, unti-unting pinagkakakitaan, inaasam-asam. Unang huli, nakahuli si Victor gamit ang pahila. Habang papunta tayo sa fishing spot, medyo kailangang maingat sa paghila ng huli dahil maraming kawil ang nakakabit dito sa line. Nasa dulong kawil yung nakahuli ng isda. Excited na ako guys kung anong klaseng isda to. Kailangang dahan-dahan lang ang paghila kasi baka makawala. Sayang. Kapag nakahuli ng medyo malaking isda, kailangan nakaabang na itong nakikita nyong parang mahabang kawil. Ang tawag nito sa amin ay karwot. Ito ang gamit namin para madaling maiangat ang isda kasi hindi natin kayang dakmain ang isda kapag nasa tubig kasi masyadong madulas. Kaya napaka-importante nitong gamit na to sa mangingisda. Mamaya guys, makikita nyo kung paano iangat ang huli nating isda. Sumasama sa bias at batikan, mas pinapaulad lalo ang kaalaman para maging malupit ang pamamaraan. Inaalam iba't ibang diskarte sa karagatan. Saludo lagi sa mandaragat na veterano dahil sa paglalayag hindi ka sigurado kung maraming mahuhuli o baka wala, tapos pilit pa nila binabalewala. Init ng araw at buhos ng ulan, puyat, gutom at pagod para lang. Pamilya sa hapag may pagsaluhan mga yan, at lutong may pawiin sa kumakalam na tiyak. Pinagtulungan ng tatlo. Iwan ko lang kung may kawala pa tong isda na to. Ang tawag dito sa amin ay dorado. Mel TV, 31 Uragon, ang datong sumalubong sa unos ng hamon. Kahit maulanan o mabilad sa initan, ganyan mga mandirigma ng karagatan. Buong tapang at lakas, loob yan haharapin. Kahit malalaki na alon, di kayang patumbahin. A few moments later. Pangalawang huli, tambakol guys. Ang tawag dito sa amin ay pirit kapag maliit. Pag malaki naman ay turingan. Pangatlong huli, tambakol na naman.
malayo-layo pa ang biyahe namin. Siguro abutin pa ng lampas 2 oras bago marating ang fishing spot. A few moments later. Nandito na tayo sa fishing spot. Naihulog na din yung kawil para sa patambaka. Kabilaan ang bakal na nakakabit sa line na ginawang pabigat. Pabalik-balik lang ang hila. Kapag naabot na yung pabigat na bakal sa kaliwa, ihuhulog naman ulit yung bakal ang hatak pakanan naman hanggang maabot yung nasa kabilang bakal. Halos lahat na line may kawil. Isang box yan na ang number ay 567 Crystalite. Yung tela na makinang ang gamit nating pain. Kulay blue, mayroong green, kulay pula at pink. Nilagyan lang ng isang pakinang na silver para mas attractive sa isda. Ito pala na ilaw sa taas ay ino-off namin yan. Ang gamit lang namin na ilaw ay yung nasa ilalim ng dagat. Kasi pag masyadong maliwanag ang ilaw ay bihirang kumain ang isda. 8 watts lang yung ilaw namin gamit sa pangilalim. Guys, ito na. Nakakuli tayo ng pusit. Kan nga bag? Ang role ko guys, nakapulot ng isda. Puno na. Medyo dumadami na rin kung nakukuha nating isda. Sana ay tuloy-tuloy kasi merong oras na hindi sila kumakagat sa pain. Ba't nandyan kasi kayo? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pwede na to. Amot na. Pwede nang pangpulutan to. Ay pang-ulam. Sa do. Nakahuli na naman si Paring Victor alias Vic Soto. Time check, 11 o'clock na ng gabi. Hindi pa kami kumakain ng hapunan kasi itong mga kasama ko ay hindi sila kumakain. Paris na na. A few moments later. Time check, 5:30 AM na. Pauwi na tayo. Halos mapapansin nyo ngayon ay medyo malakas ang alon. Ang huli natin ay siguro aabot ng lampas 40 kilos na matambaka. Huli naman guys, pahabol habang tayo ay pauwi. 2 tambakol. Kaya importante guys na habang tayo ay pauwi man o papunta sa fishing spot ay mayroon tayong hila na kawil. Gaya nito nakadagdag na naman sa huli namin. Diba guys, double purpose.
halos magdamag kaming walang tulog. Kasi kung matutulog tayo, wala tayong maiuwi na isda. Okay guys, ito ang aming barangay, ang Barangay Tinago, Viga, Catanduanes. Maraming salamat sa itaas dahil nakauwi din kami ng ligtas. Mel TV, 31 Uragon, ang datong sumalubong sa unos ng hamon. Kahit maulanan o mabilad sa initan, ganyan mga mandirigman ng karagatan. Buong tapang at lakas, loob yan haharapin.